Hindi lang palakasan, kundi pati bayan rin daw ang labanan sa tinatawag na strongman. Hindi lang sinusubok ang galing nila sa pagbubuhat ng barbell, nagtutos din sila sa paghila ng naglalakihang truck. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Bumubuhat ng mga mabibigat na bagay mula higanting bato hanggang sa paghila ng mga naglalakihang truck. Ito ang strongman. Dito, bawat galaw ay kakaiba mula sa farmer's carry, pag-angat ng Atlas stones, hanggang sa paglalakad na karga ang daang-daang kilong yoke, walang madali. Kailangan dito lakas, kapit, balanse at syempre, guts na humarap sa mga movements na kadalasan ay hindi mo makikita sa regular na gym. Then we also have implements like yung mga farmer's carry na hindi rin magawa sa regular na gyms. Yun yung mga medyo kakaibang aspect ng strongman compared to other sports. Strongman takes it to another level kasi you have to be comfortable with uncomfortable positions. Sa kompetisyon, umaabot sa 120 kilos ang starting weight sa mga overhead press. Sa mga max lift events, umaabot sa 270 kilos ang deadlift, kasing bigat ng isang big bike. Siyempre, tinesting din natin yan. So, susubukan natin ngayon itong farmer's walk na 35 kilos each hand, kung kaya pa natin. Pero ang pinakamabigat na buhat para sa ilan ay hindi ang barbell, kundi ang paghahanap ng gym na kompleto sa equipment. Hindi kasi karaniwang meron ito sa mga typical fitness centers, kaya karamihan sa mga strongman athletes gumagawa pa ng sarili nilang training gear. Kahit walang malaking cash prize, ang pagmamahal nila sa sport ang tunay na nagpapalakas sa kanila. Dahil para sa kanila, may saysay ang bawat buhat. Mas dynamic si strongman. So hindi lang siya yung pabigatan ng buhat. May mga implements kami na pabilisan, paramihan. Sobrang nakakatakot siya gawin, pero that doesn't mean na delikado. Iba't iba man ang layunin ng bawat sport. Halos pare-pareho naman ang sinusubok. Hindi lang ang lakas ng katawan, kundi pati lakas ng loob, disiplina, at ang pananalig sa sariling kakayahan. Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang strongman kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Matigas ba? Mukhang matindi rin yung muscle mo. Nagpasiklab ka pa kanina. Okay, sino madalas na sumasali dito sa strongman? Pops J, kadalasan ng mga sumasali sa strongman, usually may mga background na sa mga sports, no? Yung iba at atleta na talaga, no? Katulad kanina si Sir Vince, isa siyang MMA fighter before, no? Nag-transition siya, naging powerlifter hanggang sa mas gusto niya pang enjoyin yung pagbubuhat hanggang sa lumipas siya ng strongman, no, Pops J. Kaya karamihan sa kanila talaga meron ng background sa weightlifting and powerlifting din, no? So meron silang basic na knowledge sa tawag nila is squat, bench, and push. So yun yung basic na meron kailangan sila, Pops J. Ivan, ano raw ba ang pinakamabigat na bagay na ipinabuhat nila at nagwagi naman ba? Actually, Pops J, no, ito kasing mga bagay na to, iba't ibang weight, iba't ibang challenges kasi nasa grip eh. May iba yung grip. Katulad kanina, itong meron silang barbell na tawag na Thomas Pinch. Basically, isa siyang barbell na 1 inch yung taba ng handle. So, challenge siya kasi hindi mo mahahawakan ng buo. Hindi mo mag-grip ng maayos. So, pag binuhat mo siya, parang matitesting din yung grip mo, hindi lang yung raw power mo. So basically, maraming tinitest. Pero so may estilo kung paano mo bubuhatin yung ipapabuhat sa'yo. Tama ka dyan, Papi. May style. Pero yung iba kasi talaga, pag hindi talaga kaya ng technique, raw power yung ginagamit. So yung iba, nagpi-PR ng 270 kilos. So ganun yung takban, Papi. Yung mga pang-novice, no? Ano ang labanan dyan? So pag sa kanila, Pops J, no, merong weight division na rin. No, kasi yung iba, no, hindi kasi yung kunyari nasa 70 kilos ka, may hirapang kalabanan yung mga open category, yung mga nasa 100 plus kilos. Kasi usually ang binubuhat ng kayang buhatin ng isang katawan is sa kanila is 3 times its body weight. So kunyari 70 kilos ka, kayang bumuhat niya na around 160, 170. So nakadepende pa rin yun sa weight mo, Pops J, and hindi yun sa kung anong level mo ngayon, Pops J. Alam mo, Ivan, pagka ganyang kabibigat na ang binubuhat, medyo delikado yan. May mga naka-standby ba na medic?
Pops J, pag may event, no, laging merong, for sure, may mga medic Okay. na naka-standby. Kasi of course, safety, yung isang kanilang importanteng bantayan, no? Kasi mga mabibigat na bagay ito, no? And usually, pag may ganyan, may injury na kalaki. Pero fortunately, kanina, tinatanong ko sila, so may mga injury na ba na kayo nakita? Kung sakali, ikaw pa lang dapat siguro. Muntik na. Pero sa kanila naman, Pops J, wala pa naman. And yun nga, kasi sila mismo, yung mga athlete mismo, pinapractice sila. Aware sila kung paano yung tamang form, Correct, tama yung pagbubuhat. And yun yung talaga importante. Yung mas alam mo yung dapat gawin, and additional na lang, yung may mga emergency na nakastandby. In fairness, nabuhat mo yung 35 kilos. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.